Na sa series, yung character mo is very roller coaster of emotion. Mahirap ba yun? Of course, definitely. Nakakapagod siya emotionally. And physically. But since naka-immerse na po ako ng ilang buwan sa show, hari naway nagagawa ko po ng tama. And ito po lahat ng ginagawa namin. Ginagawa ko para isin yung mga tao, para sa kanila to, para ma-entertain ko po sila. So, natutuwa po ako pag naglalakad po ako sa daan. Biglang hinahabdot ako ng mga matatanda. Ikaw, pinaka-paborito ko, kontrabida, halika nga. Halikan kita. Sinahalikan ako. Yung parang nagugulat ako na natutuwa silang magalit sa akin. Hindi sila galit na galit sa akin. Parang may love sila sa akin yung mga tao. So maraming salamat sa mga kapamilya natin out there na talagang sinusuportahan po ang bawat show ng ABS-CBN, lalo na ang Blood versus Duty. Nagulat, pati yung mga lalaki sa kanto, Felix, kamusta na? Patayin mo na yun, sina Marcos. Nakaka-overwhelm po na hindi ko na-expect na ganun ang magiging reception ng mga tao sa show namin. Isa rin dito sa series si Pucci yung dog. Yes, I'm gonna miss Gucci so much kasi noong umpisa, hindi siya close sa akin. Pero over the months na magkakasama kami, may mga times na ayaw niya nang umalis sa akin. Abangan niyo po yung ending. Magugulat po kayo sa ending kung paano ako minahal ng totoo ni Gucci. Kasi Gucci talaga pangalan niya in real life. Kasi aso po yun ni Ma'am JRD. Okay. Buti na palapit sa'yo agad. It took time, pero sa kakalaro namin, and siguro naramdaman niya, ma-pet lover, may aso din po ako, may mga pusa. Siguro, kaya nag-trust din po sa akin yung aso na si Gucci. Actually, he's one of the best scene partners na nakatrabaho ko ever. Scene stealer yun. Cute na yun. And sir, kilala po kayo bilang magaling na actor, pero at the same time, kilala din po kayo na parang nagbo-voice out po ng mga opinions niya minsan sa social media. Parang bilang actor po, gaano po ka-importante na maging part kayo ng ganitong political na series? And paano niyo po dinidifferentiate yung political aspect sa creative? Hindi po ever since naman ang political and creativity kahit nung kapanahunan nila Caesar, di ba? Kapanahunan nila Michelangelo. Yung mga artists is part of a system na may pinaglalaban. Sina Michelangelo para sa Christianity, di ba? Ginawa niya para ma-boost at mapaganda ang mga churches ng Catholic, ng mga Catholic Church. It goes hand in hand. So, para sa akin, hindi naman talaga siya political eh. Ang pinaglalaban po namin dito ay yung kung ano ang tama. Kung anong tama para sa bayan. Kasi tayo dapat ang sineserve ng gobyerno. Kasi nagbabayad po tayo ng taxes. Di ba po, kahit sabihin po nila, marami nagsasabi na artista lang kayo, anong alam niyo sa politika? Wala siguro masyado, pero bakit niyo po kami kinukuhanan ng ganitong porsyento? Para saan po? Ano pong naibabalik niyo po sa bayan? Ano pong nababalik niyo po sa mga masa na nagko-commute, na nahihirapan? Habang bagyo, ang haba ng pila, nababasa, nagkakasakit. Tapos yung mga ospital natin dyan, libre ba yung gamot? Diba? Tapos galing pa sa pocket nila yun, hard-earned money nila yun sa pinagtatrabahuhan nila.
nila. Diba? So it's unfair. Hindi dapat ganun. Dapat, pag nag-serve sila, galing sa puso. May nakita akong isang video na yung constitution natin ay hinalin tulad sa Amerika, na ang Amerika po is a very big country and a very rich country.